Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pepeng. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bulacan. Talagang hindi pwedeng husgahan ang isang tao batay sa panlabas na anyo. Ito ang kwento ng ating tampok na karakter. Kilala sa lugar si Pepeng dahil sa kanyang panlabas na anyo. Kadalasang kinukutya. Pinagtatawanan ng mga tao at kadalasan ay sinasaktan. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga tao na may kakaibang katangian itong si Pepeng. Kaunting pagpapakilala sa ating bida. Kilala bilang Pepeng Kuba dahil na din sa kapansanan nito. Sa kabila ng pangungutya ng mga tao na natiling mabait at maunawain ang binata. Nasa edad 20 si Pepeng. Mag-isang naninirahan sa maliit na kubo sa gawing dulo ng kanilang bayan. Madalas nakikigapas ng palay o hindi kaya tumatanggap ng trabahong bukid ang binata. Ito ang tanging paraan para makakain sa araw-araw. Sa kabila ng kapansanan, hindi may kakailang may taglay na lakas at kasipagan ang binata dahil kahit nakabaluktot ang likod nito, nagagawa niyang magbuhat ng isang sako ng palay. Madalas ginagawang katuwaan ng binata lalo na kapag naghakot ng palay na ginapas. Pinagpupustahan ito ng mga kasamahan. Madalas nananalo si Pepeng sa mga ganitong paligsahan, kaya kahit papano ay nagkaroon siya ng kaunting kaibigan. Walang nakakaalam ng totoong katauhan ni Pepeng, maliban sa malapit niyang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Tonton. Kagaya ng binata, may kapansanan din ito. Kadalasang nagiging tampulan ng pangungutya ng mga tao. Dahil putol ang kanang braso, wala na itong ilong at kanang tenga dahil sa sakit na ketong. Aatras tayo ng ilang taon. Ito yung mga panahong natuklasan ni Tonton ang lihim ni Pepeng. Hindi pa sila malapit sa isa't isa ng mga sandaling ito. Naiwan ni Pepeng ang mga gamit sa kubo nang minsang makigapas ito sa kabilang baryo. Dahil tapos na din ang gawain, hindi na makababalik pa si Pepeng sa lugar. Kaya naman pinili ni Tonton na ihabol ang gamit ng binata. Medyo malayo na ang nilakad ni Pepeng, kaya hindi nito napapansin na sinusundan siya. Hindi naman magawang abutan ni Tonton si Pepeng dahil paika-ika ito kung maglakad. Pumasok ang binata sa kanyang kubo. Kumpiyansa itong walang ibang taong nakasunod sa kanya dahil gawing dulo na ng baryo ang tahanan. Ay, salamat. Makakapag-unat na ako ng likod. Wika ni Pepeng sa sarili. Ngunit biglang natigilan si Pepeng nang makita ang isang lalaking nakatayo sa pintuan. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Hindi ka totoong Kuba. Wika ni Tonton. Hindi nakapagsalita si Pepeng. Dali-dali niyang hinila si Tonton papasok ng kubo. Anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nasundan? May mga kasama ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Pepeng. Tanging pag-iling lang ang naitugon ni Tonton. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ko sinundan? Tanong ni Pepeng. Kasi naiwan mo tong mga gamit sa panggapas. Naisip kong tapos na din ang gawain doon kaya hindi mo na to mababalikan. At saka baka mawala din kasi, sayang naman. Yun ang dahilan kung bakit kita sinundan. Di ko naman inaasahan na ito'y makikita ko. Tugon ni Tonton.
Ganun ba? Maraming salamat pero makikiusap ako sa'yo. Huwag mong ipagsasabi yung tungkol dito. Maasahan ba kita, kaibigan? Muling wika ni Pepeng. Oo naman, oo syempre. Tonton nga pala ang pangalan ko. O sige, mauna na ako ha. Ay, nako, umulan na. Wika ni Tonton. Sa kasamaang palad ay naabutan ito ng ulan. Kaya naman pinatuloy na lang ni Pepeng ang bagong kaibigan. Magdamag nag-usap ang dalawa. Lalo pang nakilala ni Tonton ang binata. Pinaliwanag nito ang tungkol sa kanyang pagkatao. Total nakita naman na ito ni Tonton. Ang sabi ng nanay ko, sumpa daw sa akin ang dalawang pagkatao. Maniwala ka sa hindi, Tonton. Mula ako sa lahi ng mga aswang. Kaso, gusto nilang mamuhay ng payapa dahil doon nagalit ang kanilang pinuno. Isinumpa ang mga magulang ko. Sa akin tumalab ang sumpa. Kaya ito ako ngayon. Kapag umaga ako ba at pagsapit ng gabi, doon pa lang ako nakakabalik sa normal. Pagpapaliwanag ni Pepeng. Parang natatakot ako sa sinasabi mo eh. Hindi ka naman mukhang aswang. Maayos pa nga yung itsura mo ko ikukumpara sa akin eh. Ako naman nagkaroon ng ketong nung bata pa ako. Dahil doon naputol ang kanang kamay ko. Unti-unti din nabulok ang ilong. Saka yung kanang tenga. Mabuti na nga lang gumaling pa ako eh. Biglang nalungkot si Pepeng sa narinig na kwento. Madalas niyang nakikita noon si Tonton na pinagtatawanan ng maraming tao. Huwag kang mag-alala dahil simula ngayon magkaibigan na tayo. Sisiguraduhin kong walang mang-aapi sa'yo. Wika ni Pepeng. Ito ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Sa pagdaan ng panahon, maraming bagay pang natuklasan si Tonton tungkol kay Pepeng. Isang umaga, inaya ng binata ang kaibigang dumalaw sa baryo ng kanyang mga magulang. Hindi naman nagdalawang isip na sumama si Tonton. Lingid sa kalaman nito na ang pupuntahan nilang magkaibigan ay baryo ng mga aswang. Pagkarating sa lugar, kaagad napansin ni Tonton ang mga nakasabit na bungo ng hayop. May ilang malalaking buto ang nagkalat sa paligid. May sungay ng kalabaw at baka na ginawang palamuti sa mga bahay. Ano bang pinunta natin dito, Pepeng? Para naman tayong pumasok sa baryo ng mga mangkukulam eh. Wika ni Tonton. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko tungkol sa nanay at tatay ko? Tama ka pero hindi baryo ng mangkukulam ang lugar na to. Baryo ng mga aswang. Biglang napahinto sa paglalakad si Tonton. Hindi maipinta ang itsura nito. Ano gagawin nila sa akin? Baka mamaya, ako na pala yung kakainin dito. Muling wika ni Tonton. Huwag kang mag-alala dahil hindi kumakain ng tao ang mga taga rito. Oo, mga aswang sila. Pero puro hayop ang kinukonsumo nila. Mamaya malalaman mo ang sinasabi ko. Tugon ni Pepeng. Marahang naglakad ang dalawa papasok sa baryo. Dahil sa takot na takot si Tonton sa katotohanang nasa loob sila ng isang baryo ng mga aswang. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang matandang babae. Napakaganda nito. Nakasuot ng maayos na damit. Hindi kagaya ng mga taong nasa paligid. Pepeng anak, napadalaw ka. Sino naman tong kasama mo? Wika ng ina ni Pepeng na itago na lang natin sa pangalang Aling Loida
Samantalang si Tonton, patuloy na nakikiramdam. Wala naman po, Nay. Gusto ko lang pong tignan ang kalagayan niyo dito. Nga po pala si Tonton, kaibigan ko. Tugon ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Tonton nang tawaging inahin ni Pepeng ang matanda. Nanay mo yan, Peng? Parang hindi naman. Ang layo ng itsura nyo eh. Biglang tumawa ng malakas ang nanay ni Pepeng. Inaya ang mga itong pumasok sa tahanan. Kumain sila. Nung una nagdadalawang isip pa si Tonton dahil alam nitong aswang ang mga kasama sa pagkainan. Oh, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Lalamig yung sabaw ng bulalo. Wika ni Pepeng. Hindi naman sumasagot si Tonton. Patuloy lang itong nakatitig sa mangkok na puno ng sabaw at karne. Huwag kang mag-alala. Hindi karne ng tao ang nakalagay dyan. Matagal na panahon na naming iniwaksi ang pagkain ng laman ng tao. Wika ni Aling Loida. Tama si Nanay, Tonton. Kaya kainin mo na yan. Masarap ang bulalo lalo na't mainit. Sa huli ay nakumbinse ng binata si Tonton na kumain. Sarap na sarap ito. At ayon sa kanya, noon pa lamang natikman ang ganong kasarap na pagkain. Nagpa siya ang magkaibigang manatili sa lugar para magpalipas ng gabi. Ito ay sa kahilingan na din ni Aling Loida dahil sa kaarawan nito. Ang mga aswang dito namumuhay ng payapa. Parang normal na mga tao. Walang sino man ang umuusig sa kanila o kahit nang aalipusta. Wika ni Pepeng. Totoo ang sinasabi ni Pepeng, Tonton. Dahil ayon sa kanya, siya ang aming tagapangalaga. Walang sino man ang nangangahas na pumasok sa baryong ito para manggulo dahil natatakot sa aking anak. Wika ni Aling Loida. Ay talaga po ba? Paanong nagagawa ni Pepeng ang bagay na yon? Tanong ni Tonton. Meron siyang hawak na bertud. Ang mutya ng kadlom. Tugon ni Aling Loida. Mutya ng kadlom? Ano naman po yon? Muling tanong ni Tonton. Inilabas ni Pepeng ang kanyang bertud na nakatago sa loob ng damit. Ipinakita ito sa kaibigan. Kung titignan ay pangkaraniwang bato lang ito na kulay itim, makintab at may guhit na pula. Ito ang mutya ng kadlom, Tonton. Nagbibigay ito ng lakas sa akin at kakayahang may pagtanggol ang mga kalahi ko. Alam kong mahirap paniwalaan, kaibigan, pero lahat ng yan ay katotohanan. Lahat ng mga nandito ay buhay na saksi sa mga ginagawa ko. Pagpapaliwanag ni Pepeng. Ilang sandali pa ay lumabas na ang buwan. Nagbago ng anyo ang binata. Kinuha ni Tonton ang pagkakataon para magtanong tungkol sa isa pa nitong katauhan. Kapala, paano nangyaring may dalawa kang katauhan? Naupo si Pepeng habang inuunat ang likod. Ang kakayahan kong magbagong anyo, likas na sa aking pagkatao. Simula ito nang tumungtong ako sa edad na 18. Akala ko noon, hindi na ako babalik sa normal. Pero dahil na din sa mutya ng kadlom, nagagawa kong magbago ng anyo tuwing gabi bilang normal na tao. Pangontra sa sumpa na ibinigay sa mga magulang ko. Paliwanag ni Pepeng. Hindi akalain ni Tonton na mararanasan nito ang sinasabi ng kaibigan. Habang nagkakasiyahan ang lahat, nakarinig ng malakas na sigaw si Pepeng.
Laking gulat ni Tonton dahil biglang tumakbo ang kaibigan papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Dali-dali namang sumunod si Tonton. Tumambad sa kanya ang ilang patay na katawan ng mga nilalang. May isa pang humagis papunta sa kanyang kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Pepeng na nakikipagbuno sa mga nilalang. Pinagtutulungan siya ng mga ito, ngunit walang magawa ang mga kalaban. Hindi nagtagal ang labang iyon. Kaagad nagtakbuhan ang mga ito nang mapagtanto na hindi nila kaya ang kalaban. Ay, nako naman talaga, oo. Kahit kailan, hindi na nadala ang mga ito. Wika ni Pepeng. Sabay sipa sa isang nilalang na nakahandusay sa lupa. Anong nangyari, anak? Tanong ni Aling Loida. Sumugod na naman dito yung grupo ni Tio Oslob. Hindi ko alam kung kailan nila tayo titigilan. Tugon ni Pepeng. Hindi titigil ang tsuhin mo hanggat may nakikita siyang buhay mula sa ating panig, Pepeng. Muling wika ni Aling Loida. Huwag kayong mag-alala, Nay, dahil hindi rin ako magsasawang pigilan sila. Hanggat nakatayo ako, walang makakagalaw sa inyo, Nay. Tara, bumalik na tayo. Hindi pwedeng masira ng mga ito ang kaarawan mo. Nanatiling nakatulala si Tonton kay Pepeng dahil hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Pepeng. Kinabukasan nagbalik ang dalawa sa bayan dahil may trabaho sila sa bukid. Simula noon, palagi nang magkasama ang dalawa sa kahit anong trabahong nakukuha ni Pepeng. Bilang tulong na din sa kaibigan dahil wala na itong pamilya. Simula nang magkasakit ay iniwan siya ng mga ito dahil sa pag-aakalang wala ng pag-asang gumaling. Ngunit tila isang himala din ang naganap kay Tonton dahil kusang naghilom ang mga sugat nito sa katawan. Nag-iwan ito ng marka na kailanman ay hindi na mawawala pa. Sa kabila ng pangutya sa kanilang dalawa, nanatiling positibo ang magkaibigan. Piniling tutukan na lang ng pansin ang paghahanap buhay. Isang hapon habang nagtatabas ng damo sa isang taniman, napadaan ang pangkat ng mga lasing na kalalakian. Nasipat ng mga ito sina Pepeng at Tonton na isipang pagkatawaan. Lumapit ang mga ito sa kanila at ang unang pinagdiskitahan ay si Tonton. Tignan mo nga naman tong si Putol, oh. Wala na ngang isang kamay. Nagagawa pa rin maggapas ng damo. Paano mong naahawakan ng itak mo, Tonton? Ano yan? Sinasabit mo sa bibig mo? Wika ni Onal. Hindi naman ito pinansin ni Tonton, dahilan para magalit ito. Abat, marunong kang mambastos, ha? Sinong pinagmamalaki mo? Yan? Yung kaibigan mong pagong na walang bao? Ay nako, pagbuling ko pa kayo eh. Muling wika ni Onal, sabay tulak kay Tonton. Tumayo lang ang binata at nagpatuloy sa paggapas ng damo. Lalo namang nag-init ang ulo ni Onal, dahilan para tadyakan nito si Tonton. Pinagsisipapa nang bumagsak na sa lupa. Dito na nakialam si Pepeng. Laking gulat ni Onal nang biglang may tumamang putik sa kanyang muka. Nang hawiin niya ito, kaagad namang sumalubong sa kanya ang kamao ni Pepeng. Sobra-sobra na ang ginagawa niyong pangapi sa kaibigan ko, ha. Kung ako lang sana ang gagawa niyo na masama, ayos lang eh. Pero hindi ako makakapayag na apihin niyo ang mga malalapit sa akin. Wika ni Pepeng. At dahil sa ginawa nito,
lalong nagwala si Unal. Dinampot nito ang itak ni Tonton. Inundayan ng taga si Pepeng. Ngunit mabilis itong naiwasan ng binata. Bagay na hindi inaasahan ng mga kasama ni Unal. Dahil ang alam nila, mabagal kumilos ang binata at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sunod-sunod na taga ang ibinigay sa kanya ni Unal. Lahat ng ito ay nagawang iwasan ni Pepeng. Hanggang sa tuluyan ng natumba ang kalaban dahil sa sobrang pagod. Anong problema, Unal? Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Nako naman, sa laki mong tao, lampa ka rin pala. Pangaasar ni Pepeng. Tinignan nito ang mga kasama ni Unal. Nakagad namang nagsipag-atrasan. Inutusan ng binata ang mga itong dali na palayo sa lugar ang walang malay na si Unal. Ayos ka lang ba, Tonton? Pagpasensyaan mo na yung mga yun, ha? Wala na silang magawa sa buhay nila eh. Wika ni Pepeng. Walang problema, Pepeng. Ayos lang ako. Pero siguradong ikaw ang babalikan ng mga yon, ha? Hindi pa naman basta-bastang pinapalampas ni Unal yung may mga atraso sa kanya. Tugon ni Tonton. Alam ko, kaibigan. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko eh. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Tara na, magpahinga ka na lang dun sa may lilim. At ako nang bahalang tumapos nito. Kakaunti na lang naman eh. Muling bumalik sa trabaho si Pepeng. Ngunit wala itong kaalam-alam. Nakaagad maniningil si Unal sa pagpapayang ginawa sa kanya. Habang naghahakot ng mga tinabas na damo, narinig nitong sumisigaw si Tonton. Nang lingunin ng kaibigan, nakitang pinagtutulungan ito. Saktong pahapon na ng mga sandaling iyon. Alam ni Pepeng na anumang oras, magbabago na ang kanyang anyo. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kaibigan. Sinugod ang mga kalalakihang gumulpe kay Tonton. 5 katao ang walang awang nagtulong-tulong sa isang walang kalaban-laban. Dito na nagalit ng husto si Pepeng. Binalingan siya ng mga kalaban, pinagtulungan. Ngunit wala ring nagawa ang mga ito. Dahil sa bilis at lakas sa taglay ng kubang si Pepeng. Ilang sandali pa ay tuluyan ng umatras sa mga kalaban. Dali-daling inakay ang kaibigan patayo. Sandali lang. Mararating na natin ang baryo nila nanay. May mahusay kaming manggagamot sa lugar. Kaya paniguradong hindi magtatagal yung sakit ng katawan mo. Wika ni Pepeng. Alam niyang walang malay ang kaibigan ng mga oras na yun. Kaya dali-dali itong naglakad. Pagdating sa baryo ay kagad kinausap ng binata ang ina. Nay, ipapaiwan ko muna dito si Tonton. May mahalagang bagay lang akong kailangang gawin sa bayan. Wika ni Pepeng. Ay, sige anak. Walang problema. Mag-iingat ka. Tugon ng ina. Ngunit papalabas pa lang siya ng baryo nang biglang sinalubong ng pangkat nila Unal. Nasundan siya ng mga ito. Hindi maaaring malaman ng mga taga-baryo ang sekreto ng lugar na iyon. Kaya pinili ng binatang kumprontay ng mga ito sa mismong pasukan ng baryo. Pasensya na, pero hindi ko kayo maaaring palampasin. Hindi kayo pwedeng pumasok sa baryong ito. Wika ni Pepeng. Naglabas ng patalim si Unal. Senenyasan ang mga kasamang suguri ng binata. Mabilis namang kumilos ang mga ito. Inundayan ng taga si Pepeng. Bagaman naiilagan, hindi pa rin maiwasang tamaan siya ng ibang atake.
Gayunpaman nagugulat ang mga kasama ni Unal dahil hindi man lang nagagalusan ang balat ng binata. Kutsilyo laban sa kamao ang nangyaring labanan at sa hindi malamang dahilan, biglang nanghina si Pepeng. Napalo dito dahilan para tuluyan siyang makuyog ng mga kalalakian at walang kaawa-awang magapos. Hindi pa rin nagbabago ang anyo ng binata na labis naman itong ipinagtaka. Dahil mataas na ang buwan, saka pa lamang nalaman ng dahilan kung bakit nang magsalita si Unal. Nagtataka ka ba kung bakit ka nanghihina? Akala mo siguro hindi ko alam na may tangan kang bertud, ano? Hoy, Pepeng Kuba! Hindi lang ikaw ang merong tangan sa lugar na to. Wika ni Unel habang pinapakita ang isang uri ng medalyon na kung tawagin ay Tres Pico Roma. May taglay itong pangbasag mutya, rebueltang maaaring maging sanhi ng panghihina ng isang taong may tangan. Huwag niyong idadamay ang mga tao sa baryong to. Wala silang kinalaman. Wika ni Pepeng. Kung hindi sila makikialam, hindi ko rin sila gagalawin. Narinig niyo ang sinabi ko. Walang makikialam. Muling wika ni Unal. Napalingon naman si Pepeng at nanlaki ang mga mata dahil nakita ang mga kalalakian sa baryo nagtitipon-tipon sa kanilang kinaroroonan. Mukhang kailangan niyo nang umalis, Unal. Hindi kayo sasantuin ng mga taong yan. Nanlaki ang mga mata ni Unal. Nakita ang napakaraming tao. Dahan-dahang naglalakad ang mga ito papunta sa kanila. Ang ilan ay nanlilisik ang mga mata habang umaangil ng mahina. Aswang! Mga aswang ang nakatira dito! Mga kasama, takbo na! Wika ni Unal sabay takbo palayo. Naiwan ang mga kasama nitong nagkakandara pa sa pagtakbo. Dali-dali namang hinabol ng mga tao ang pangkat ni Unal. Ngunit pinigilan ito ni Pepeng dahil ayaw niyang mabahira ng dugo ng tao ang kamay ng mga kababaryo. Huwag na kayong mag-abalang habulin sila dahil ayokong bumalik kayo sa dating gawi. Maayos na kayong namumuhay bilang normal na tao. Hindi ako papayag na mabahira ng dugo ang mga kamay nyo. Wika ni Pepeng. Matapos ay kagad itong umalis para sundan ng pangkat ni Unal. Swerte namang nagbagong anyo na ang binata, kaya madali na para sa kanya ang habulin sina Unal. Limitado lang ang kanyang oras sa ganung anyo, kaya kailangan niyang magbadali. Naabutan niya ang mga ito sa bukid habang patuloy na tumatakas. Dali-daling tumakbo ang binata para mahabol ang mga ito. At sa pagkakataong iyon, kailangan niyang patayin sina Unal dahil maaaring kumalat ang nalalaman ng mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Unal nang makita ang binatang papasugod. Sino ka? Isa ka din ba sa kanila? Tanong ni Unal. Sinubukan nitong gamitin ang kanyang basag mutya. Ngunit hindi ito gumana kay Pepeng. Hindi nagsasalita ang binata. Sinugod nito ang mga kalalakian. Isa-isang pinagpapapatay. Hanggang si Unal na lang ang naiwan. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Hindi ko naman sinasadyang mapunta sa baryo nyo eh. Pangako hindi ako magsasalita. Wala akong pagsasabihan ng mga nalaman ko. Wika ni Unal. Sa pagkakataong iyon, pinalampas ito ni Pepeng. Sa ngayon papalampasin kita. Pero sa oras na galawin mo ang mga taga-baryo, hindi kita papatawarin. Wika ni Pepeng.
sa maayos na anyo nito. Naglakad siya palayo at dali-daling umalis si Onal. Bumalik si Pepeng sa baryo. Kinumusta ang lagay ni Tonton. Nakahinga ng maluwag ang binata nang makitang nasa maayos na kalagayan ang kaibigan. Anong nangyari sa mga lalaking sumugod dito? Tanong ni Aling Loida. Isa sa kanilang binigyan ko ng pagkakataon dahil nagmakaawa ito. Pero sisiguraduhin ko na hindi na siya makakabanggulo pa. Tugon ni Pepeng. Kinabukasan, maaga itong umalis para pumunta sa bayan. May trabaho pang nag-aantay sa binata. Iniwan niya muna sa baryo si Tonton. Nakita nito ang napakaraming taong nakikiusyoso sa mga namatay na kasama ni Onal. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa marating ang bukid na pinagtatrabahuan. Matapos magtrabaho ay kaagad itong bumalik sa baryo. Habang nasa daan, nakasalubong nito ang isang pamilyar na tao. Tignan mo nga naman, ang mahal kong pamangkin. Hindi ko akalaing makikita kita sa ganitong kalagayan. Bakit kasi hindi ka nalang bumalik sa baryo at mamuhay kagaya noon? Wika ng lalaki. Namumuhay kami ng payapa at hindi namin kailangan pang bumalik sa dati. Ayaw naming balikan ng mga nakaugalian. Kaya hanggat maaari, umalis ka na. Wika ni Pepeng Kuba. Talaga ngang tinataglay mo ang kayabangan ng iyong ama. Pero hanggang saan? Tanong ni Oslob. Hanggat nabubuhay ang bawat isa sa amin, hinding-hindi kami magbabalik sa kandili mo, Tiyo Oslob. Kaya hanggat may natitira pa akong respeto sa'yo, umalis ka na. Napailing na lang si Oslob. Nagsimulang maglakad palayo. Ngunit huminto ito at muling lumingon kay Pepeng. Ayaw mo bang matanggal ang sumpa ng pagkatao mo? Alam mo, kung babalik ka sa aking pangalaga, maaari kang maging normal. Hindi ka kukutyain ng mga tao. Ayaw mo bang maging normal sa paningin nila? Tanong ni Oslob. Hindi ko kailangan magbalik sa normal. Dahil sa totoo lang, wala akong pake sa mga pangungutya ng tao. Hindi naman ako naaapektuhan. Wika ni Pepeng. Ikaw ang bahala. Ngunit kapag nagbago ang iyong isipan, alam mo kung saan ako matatagpuan. Muling wika ni Oslob. Kagad siyang naglakad palayo. Tumuloy na rin sa pagpunta sa baryo si Pepeng. Pagkarating doon, kinausap nito ang kanyang ina. Mapanganib ang binabalak ni Oslob. Hindi ko alam kung kailan siya sasalakay. Hanggang ngayon, matindi pa rin ang pagnanais niyang lipunin ang ating mga kasamahan. Kung nabubuhay lang sana ang iyong ama. Wika ni Aling Loida. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Dahil alam kong malaki ang tiwala sa akin ni tatay. Kaya niya ipinamana sa akin ang bertud. At isa pa, ipinangako ko sa kanya na hindi ko tatalikuran ang pamilya natin. Tugon ng binata. Muling sumagi sa isipan nito ang alaala ng ama. Ito ang nagturo ng lahat ng kaalaman niya sa pakikipaglaban. Hindi tinignan ng ama ang kapansanan nito. Itinuring niyang normal si Pepeng. Bagaman nahihirapan sa pinagdaanang pagsasanay,
Ni minsan ay hindi nito naisipang sumuko. Balik tayo sa nakaraan. Palagi mong tatandaan, Piping. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang kapansanan. Oo, may kakulangan ka. Pero hindi ibig sabihin, wala kang karapatang mamuhay. Ito ang mga katagang palaging pinapaalala sa kanya ng ama. Isinabuhay ito ni Pepeng. Naging batayan ng kanyang prinsipyo. Matapos ang pag-uusap nila ni Aling Loida, kagad nagpahinga ang binata. Sinilip sa kwarto si Tonton na noon ay patuloy pa ring nagpapagaling. Bagaman hindi ito halata sa katawan ng binata, malaking pinsala ang natamo nito nang bugbugin siya ng pangkat ni Unal. Pasensya ka na, kaibigan. Ikaw ang napagbalingan ng galit nila sa akin. Pero huwag kang mag-alala dahil naiganti na kita. Hindi na babalik uli si Unal. At gaya ng ipinangako ko sa'yo, wala nang mang-aapi sa mga kagaya mo. Wika ni Pepeng. Kinakausap nito ang kaibigan kahit walang malay. Naiga ang binata sa kanyang kama habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Lalo pat may banta ng pagsalakay mula naman kay Oslob. Hindi na malaya ng binata, unti-unti na siyang nakakatulog. Hanggang sa magising na lang ito kinabukasan dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kanilang tahanan. Nakasilip si Pepeng sa bintana. Nakitang nagkakasayahan ang mga tao. Dali-dali itong lumabas. Napansin na ang pinagtatawanan ng mga ito ay si Tonton. Nakikipagbiroan ng kaibigan sa ilang mga kalalakihan sa pamamagitan ng pagkwento ng mga nakakatawa nitong karanasan. Mabuti naman at gising ka na, anak. Eto, inumin mo ang mainit na kape nang magising naman yung diwa mo. Wika ni Aling Loida. Mabuti na lang at nagising na si Tonton. Kinabahan talaga ako sa kanya. Ang bunga kala ko, hindi na siya makakabalik pa. Wika ni Pepeng. Malakas ang pangangatawa ng binatang yan, kaya alam kong magagawa niyang makaligtas. O siya, maiwan ko na muna kayo dito ha. Kailangan ko magluto ng ulam para sa agahan. Patuloy na pinagmasdan ni Pepeng ang kaibigang nakikipagtawanan. Noon pa lamang niya nakitang ganong kasaya si Tonton. Kaya naman nakapagpa siya ito na doon na patirahin sa baryo ang kaibigan. Ilang sandali pa ay tinawag sila ni Aling Loida para mag-agahan. Habang kumakain, sinabi ni Pepeng ang kanyang plano para sa kaibigan. Hindi naman ito tumutol dahil mas nagustuhan ni Tonton ang lugar kumpara sa pamayanang kinalakihan. Hindi ko akalaing mababait pala ang mga nakatira dito, no? Napapansin ko kapag tumitingin sila o minsan nakikipag-usap, walang pagkukunwari, ay talagang gusto ko maging kaibigan. Wika ni Tonton. Kung ganon, handa ka na rin bang maging aswang? Pabirong tanong ni Pepeng. Hindi alam ng binata. Seseryosohin ito ng kaibigan. Ay kung pwede lang nga eh. Hihilingin ko sana maging kagaya ng mga magulang mo. Nang sa ganon kahit papano makatulong naman ako. Biglang napawi ang ngiti ni Pepeng nang marinig ang mga katagang ito. Ni minsan, hindi pa ito nakarinig ng isang normal na tao ang magnanais na maging aswang. Oy, ano ka ba? Masyado mo naman sineseryoso yung mga sinasabi ko eh. Alam mo pre, kahit naman may kakulangan ka, hindi naman yan hadlang para mamuhay ka ng normal ano? At makatulong sa akin.
Tignan mo yung mga kasama mo kanina. Alam mo bang yun ang unang beses na narinig namin silang tumawa ng ganong kalakas? Wika ni Pepeng. Oo, Tonton. Tama nga ang sinabi ni Pepeng. Ikaw ang dahilan ng masayang tawanan yon. Kaya wag mong isipin na wala kang silbi dahil sa kakulangan mo. Dahil hindi mo mamamalayan, unti-unting naibabalik ang buhay sa baryong ito nang dahil sa'yo. Wika ni Aling Loida. Matapos kumain, naglakad ang dalawa sa baryo. Ipinakita ng binata ang buong paligid. Napansin ni Tonton na walang mga bata sa lugar. Kaibigan, napansin ko lang bakit walang bata dito? Tanong ni Tonton. Isang sumpa sa mga kagaya nila nanay ang hindi magkaanak. Laking pasasalamat nga lang daw nila dahil nailabas ako sa mundo bago pa sila tamaan ng sumpa. Ako ang huling sanggol na isinilang sa aming lahi, Tonton. Wika ni Pepeng. Seryoso ba yan? Wala nang magpapatuloy ng saling lahi nyo? Muling tanong ng kaibigan. Yon ang kalungkutang bumabalot dito sa baryo dahil hindi na magkakanak pa ang mga aswang na mula sa aming grupo. Dahil din dito, nakapagpasya kami na hindi na ituloy ang aming lahi. Lalo na't kung pasakit lang din ang pagdadaanan ng mga susunod sa amin. Biglang napaisip si Tonton sa sinabi ng kaibigan. Napagtanto nito na kung malungkot ang kanyang buhay, mas malungkot pala ang mga tao sa baryong iyon. Wala nang magpapatuloy ng kanilang angkan. Bigla na lang silang maglalaho sa mundo. Wala ni isa ang mabubuhay upang ituloy ang kanilang kasaysayan. Matapos ang pag-ikot, nagpasya ang dalawang pumunta ng bayan upang bumili ng mga kakailanganin. Plano din ng dalawa na maghanap ng trabaho. Kaso nga lang wala silang natagpuan. Ay, ano ba yan Napakamalas naman ang araw na to. Tara, balik na lang tayo sa baryo. Nakuha naman na natin yung lahat ng kailangan, di ba? Wika ni Pepeng. Habang naglalakad, napansin ng dalawa si Unal. Nakikipag-usap sa ilang kalalakian. Namataan din ito ang dalawang binata kaya dali-daling umalis. Naiwan sa mesa ang mga kausap nito. Pagdaan nila Pepeng sa lugar, pinagtinginan sila ng mga tao. Sanay ang mga ito sa ganong kabigat na titig dahil sa kanilang panlabas na anyo. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Tumayo ang dalawang kalalakihan at sinundan sila. Ton, sinundan tayo ng dalawang lalaking kausap ni Unal kanina. Wika ni Pepeng. Sinabihan nito ang kaibigan na wag lilingon. Hayaan lang silang nakasunod para malaman ang totoo nilang pakay. Nang malapit na sila sa baryo, nilingon ni Pepeng ang dalawa at tinanong. Anong kailangan nyo? Bakit kayo nakasunod sa amin? Tanong ni Pepeng. Wala naman. Napagutusan lang kami ni Amo. Tugon ng lalaki. Naglabas siya ng patalim. Sinabihan ni Pepeng ang kaibigan na mauna nang umalis. Dali-dali namang naglakad sa lugar si Tonton. Nang makarating sa baryo ay kinausap nito si Aling Loida para ipaalam ang nangyayari sa anak. Samantalang si Pepeng naman ay nakikipagbununa sa dalawang kalalakihan. Malakas ang mga ito. Ang isa sa kanila may kakayahang gumamit na mga dasal pang kumbate. Ngunit kahit pinagtutulungan ito ng dalawang marunong sa lihim na karunungan,
hindi naman nagpatinag ang binata. Nakipagsabayan ang tanga nitong mutya ng kadlum sa mga kumbateng ibinabato sa kanya ng mga kalaban, habang ang mga kamao nito nakikipagdikdikan sa isa pang kaaway. Hanggang sa tuluyan silang mapasuko ni Pepeng. Dali-daling tumakbo ang mga ito, ngunit lingid sa kaalaman ng binata na ang dalawang lalaking iyon panglito para sa totoong kaganapan. Matapos ang pakikipaglaban, nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Ngunit sa hindi kalayuan, natanaw nito ang ilang kalalakihang papasok naman sa baryo ng kanyang ina. Dinig mula sa kanyang kinakatayuan ang sigaw ng mga kababaryo. Isa-isa silang pinagkukuha at dinala sa kalagitnaan ng baryo. Nagmadali si Pepeng para makarating sa lugar. Laking gulat nito nang matanaw sina Oslob kasama si Unal. "Walang yaka. Anong ginagawa mo dito? Ang lakas ng loob mong sirain ang pangakong binitawan mo." Wika ni Pepeng habang nakatitig kay Unal. Pasensya ka na ha. Nakahanap ako ng malakas na kakampi. Akalain mo yun. Chewin mo pala. Tugon ni Unal. "Tio Slob, bakit ayaw mo kaming tigilan? Hindi pa ba sapat sa'yo na iniwan namin ang lahat-lahat? Kulang pa ba ang sinakripisyong buhay ng aking ama?" Tanong ni Pepeng. Kulang pa ang buhay niyong lahat para tubusin ng kasalanan ng iisang tao sa kanyang sala kung hindi nagtraidor ang iyong ama. Hanggang sa ngayon, buhay pa din sana ang tatay ko. Tugon ni Oslob. "Hindi nagtraidor ang aking ama. Ginusto niya lang makalaya sa pangaalipin ng mga aswang. Ikaw kung tutusin, ang iyong ama ang traidor. Dahil itinuring kayong totoong dugo ng tatay ko, pero anong ginawa niyo? Pinapatay niyo siya sa isang Bertudes." Wika ni Pepeng. Unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan tungkol sa nangyari sa angkan ni Pepeng. Nakikinig lang ng mga sandaling iyon si Tonton dahil alam niya wala siyang magagawa sa pangkat na kaharap ni Pepeng. Ngunit nang makita nito si Unal, biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Tonton. Tignan mo nga naman. Nandito pala si Putol. O bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Unal. Hindi ko nakalimutan ang ginawa mo sa akin. Kaya pagbabayaran mo yun ngayon. Tugon ni Tonton. Dumampot ito ng panabas. Naglakad papunta sa tabi ni Pepeng. "Anong ginagawa mo? Wala kang laban sa kanila. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung kakayanin kong talunin ang mga yan. Kaya hanggat maaari, kaibigan, umalis ka na dito." Wika ni Pepeng. Ngunit matigas ang ulo ng kaibigan. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalala sa akin, Pepeg. Pero sana sa pagkakataong ito, hayaan mo kung tumayo sa sarili ko pa. Tugon ni Tonton. Napagtanto ni Pepeng na tila minamaliit niya na ang kakayahan ng kaibigan dahil sa kapansanan nito. Kaya naman hinayaan niya itong makipaglaban. "Sa palagay ko, tama ka, Tonton. Masyado kong tinitignan ang kapansanan mo at minamaliit ang kakayahan mo. Sige, lumaban ka at huwag kang magpapasindak. Tandaan mo, aswang sila. Pero kagaya nating mga tao, may kahinaan ang mga yan. Puntiryahin mo ang kanilang leeg." Wika ni Pepeng. Tumangulang si Tonton bilang tugon. Inumang ang hawak na panabas sa mga kalaban.
Nagsipagsugod ang mga ito. Kaagad namang sinalubong ng dalawa. Kagaya ng utos ni Pepeng, parang damong pinagtatagpas ni Tonton ang leeg ng mga kasama ni Oslob. Nanggagalaiti naman ito sa galit dahil hindi nila matanggap na ang taong may kapansanan ang kanilang mga kalaban, ngunit nagagawa silang pantayan. Kaagad na ring lumusob si Oslob. Pinuntiryan nito si Tonton, na noon ay libang na libang sa pagpatay ng mga aswang. Ngunit hinarang ito ni Unal. Ako nang bala sa isang yan. Hayaan mo muna siya maglaro. Wika nito. Kaagad naglakad papunta kay Pepeng si Oslob. Isang malakas sa tadyak ang ibinigay nito. Tumilapon ang binata at kaagad ding tumayo. Napatingin ito sa kalangitan. Napagtantong unti-unti nang dumidilim. Sa isip-isip ni Pepeng ng mga sandaling iyon, kailangan niyang matagalan ang laban na yun hanggang sa sumapit na ang 6:00 ng gabi. Hindi ka mananalo laban sa akin sa ganyang antas, Pepeng. Wala pang aswang na may matinong pangangatawan ng humamon sa akin. Kaya natutuwa ako sa iyo dahil ikaw ang kauna-unahang kuba ang nagamon sa akin sa laban. Anong pinagmamalaki mo? At higit sa lahat, anong pinaglalaban mo? Wika ni Oslob habang naglalakad papalapit kay Pepeng, na noon ay pilit na itinatayo ang sarili. Iisa lang ang pinaglalaban ko, Tiyo Oslob. Ipagtanggol ang baryong binuo ng aking ama. Ayaw na nila sa dating buhay, kaya hayaan mo silang mamuhay sa gusto nilang paraan. Wika ni Pepeng. Hayaan! Naririnig mo ba ang sarili mo, Pepeng? Mga aswang sila. Nabibilang sa kadiliman at kailanman hindi magkakaroon ng mapayapang buhay. Dilusyon lang ang sinasabi mo. Isang pangarap na hindi maaaring matupad. Tugon ni Oslob. Dito na nagsimulang pagsusuntukin ng binata. Pilit namang kinakaya ni Pepeng ang mga atake nito hanggang sa umabot na sa punto babagsak na ang katawan. Ilang beses din siyang inihagis ng kalaban, ngunit patuloy pa rin itong tumatayo. Ang ipinagtataka ni Oslob kung bakit hindi lumalaban si Pepeng. Anong nangyayari? Bakit hindi ka lumalaban? Huwag mo sabihing hanggang salita lang ang kaya mong gawin. Tanong ni Oslob. Hindi naman sumagot ang binata. Salip ay tuloy pa din ito sa pagtayo. Kahit ilang ulit na siyang bumabagsak. Hindi na maikilos ng binata ang mga kamay at tila namamanhid na ang buong katawan. Tuloy pa rin sa pag-atake si Oslob. Ipinakita nito ang totoong intensyon at iyon ay ang patayin si Pepeng. Sa kabilang banda naman, halos naubos na ni Tonton ang mga aswang. Nagtamo din ito ng pinsala, ngunit kagaya ni Pepeng na natili itong nakatayo, patuloy na lumalaban hanggang sa magharap na sila ni Unal. Winasiwas ni Tonton ang sandata, ngunit sa kasamaang palad ay nagawa itong saluhin ni Unal dahil iisang kamay lang ang gamit ng binata. Madali lang naagaw ng kalaban ang hawak nitong sandata. Ang lakas naman ng lobong kalabanin ako. Sino ka sa tingin mo? Sa kalagayan mong yan, umaasa kang mananalo. Hindi na nito naituloy ang sasabihin. Bigla siyang sinaksak ni Tonton ng patalim na nooy nakatali sa putol na kamay ng binata. Hindi ako umaasa. Alam kong mananalo ko laban sa'yo. Masyado mong minaliit ang aking kapansanan.
yan din ang ginamit ko para mapatay ka. Wika ni Tonton. Sabay dampot ng panabas. Tinaga sa ulo ang kalaban. Nakahinga ito ng maluwag dahil halos wala nang natira sa mga kasamang aswang ni Uslob. Tanging mga kasama na lang ni Unal na kaagad ding nagsipulasan nang makitang patay na ang kanilang amo. Napalingon si Tonton sa kinaroroonan ni Pepeng. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang bugbog sarado na si Pepeng at halos hindi na kumikilos. Peg, lumabang ka. Anong nangyayari sa'yo? Bakit hinaayaan mo siyang gulpihin ka? Napatingin sa kanya ang kaibigan at bahagyang humiti. Kagad namang umatras si Tonton. Alam niya ang ibig sabihin ng kaibigan. Ilang sandali pa ay tuluyan ng lumubog ang araw. Ito ang pinakainaantay ni Pepeng. Laking gulat ni Uslob dahil biglang sinalo ng binata ang kanyang kamao. Hinila ito papalapit sa kanya. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang binitawan ni Pepeng. Halos ilabas ni Uslob ang bituka sa lakas ng suntok ng binata. Napatingala si Uslob. Nakitang tuwid na nakatayo si Pepeng. Ngayon, ako naman. Wika nito sabay atake. Gamit ang kanyang tuhod, napabulagta sa lupa si Uslob. Akmang babangon pa sana ito nang bigla siyang apakan ni Pepeng sa dibdib. Saan mo nakuha ang lakas na yan? Sa sumpang ibinigay niyo sa nanay ko. Ngayon pagmasdan mo, tikman ang hagupit ng halimaw na kayo mismo ang gumawa. Tugon ni Pepeng. Dinampot nito si Uslob sa damit. Sinandala sa isang puno. Sunod-sunod na suntok sa sikmura ang ibinigay ng binata. Dahilan para mawalan ng malay ang kalaban. Inihagis ito ni Pepeng sa sapa. Dahilan para muling magkaulirat. Hindi ka pa dapat mamatay. Wala ka pa sa kalahati ng ipapadanas ko sa'yo. Gusto mong makakita ng totoong demonyo? Pwes, nandito ako sa harap mo! Muling wika ni Pepeng. Hindi na makakilos sa kinauupuan si Uslob. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ito ng takot sa binata. Dahan-dahang naglakad papalapit si Pepeng sa kinaroroonan nito. Nang mapagtantong hindi nagbibiro ang binata, saka pa lamang nagkumahog si Uslob na makalayo sa lugar. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para sa kanya dahil nagawa na siyang hatakin ni Pepeng sa buhok. Dahan-dahan itong hinila patayo si Uslob. Inihagis naman ni Tonton ang kanyang panabas sa kaibigan. Itinutok ito ni Pepeng sa leeg ng kalaban. Pagmasdan niyo kung paanong mamamatay ang isang pinuno ng aswang sa kamay ng may kapansanan. Wika ni Pepeng sabay gilit sa leeg ni Uslob. Sumambulat ang dugo nito. Dahan-dahang bumagsak habang hawak ang sugat sa leeg. Tinapos ng binata ang laban sa loob ng ilang minuto. Nang mga sandaling iyon, paparating na si Aling Loida at ang ilan pang mga kabaryo. Nagsigawan ang mga ito nang makitang wala ng buhay si Uslob. Nagpa siya si Pepeng na dalhin ang bangkay nito pabalik sa kanilang lungga para magsilbing aral sa lahat. Pagdating ng panahon, nanlumo ang mga natitirang kaalyado ni Uslob. Alam nilang wala nang maaaring sumunod bilang pinuno. Kagaya nila Pepeng, tuluyan na ding naputol ang saling lahi ni Uslob. Wala na ang kinikilalang pinuno. Nagsipagkalat ang mga aswang at namuhay ng kanya-kanya. Ang ilan sa mga ito, piniling sumanib kina Pepeng. Bagay na nagbigay ligaya sa binata.
Nakahinga din ito ng maluwag dahil sa wakas. Natuldukan na ang kanilang problema. Namuhay ng maayos at walang kinakatakutan. Ton, hindi ka na pagtatawanan at kukutsain dahil sa kapansanan mo. Dumito ka na din sa baryo nang may matawag kang pamilya. Wika ni Pepeng. Aba syempre naman hindi na ako aalis dito. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo dahil nagkaroon ako ng mga taong matatawag kong pamilya. Tugon ni Tonton. Lumipas ang ilang taon. Natuto ding makisalamuha sa ibang tao ang mga taga-baryo. Kalaunan may ilan ding piniling manirahan sa bayan upang makapaghanap ng desenteng mapagkakakitaan. Nawala ang takot sa mga ito na baka isang araw, magising na lang sila na ubos na ang kanilang lahi. Lalo pa nang mag-asawa si Pepeng at magkaroon ng isang malusog na supling. Wala na ang sumpa, Pepeng. Masaya ako at nagawa mo itong putulin. Ipinagmamalaki kita, anak. Wika ni Aling Loida. Sa kabila ng malaking pagbabago na natili ang kababaang loob ni Pepeng, patuloy pa din itong pinangangalagaan ang kanilang mga kalahi. Simula noon, kinilala ito bilang tagapangalaga ng mga aswang. Sa paglipas ng mga taon, namuhay ng payapa ang kanilang baryo. Pinangalan ng Baryo Buktot na ang ibig sabihin ay baryo ng Kuba. Doon na rin nanirahan ang mga anak ni Pepeng. Kalaunan na puno ng buhay ang dating baryong kinakatakutan. Ito ay dahil sa sakripisyo at katapangan ni Pepeng at Tonton. Hindi biro ang pinagdaanan ng dalawang magkaibigan. Ngunit hindi nila ito tinignan at ipinagmalaki sa iba. Ang mahalaga para sa kanila, nagawang ipakita sa ibang tao na kayang tumayo at manindigan sa kabila ng kanilang kapansanan. Hanggang dito na lang ang kwento. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ni Pepeng, ang bertud ng Kuba. Magandang araw mga kabayan, available na itong ating Habak de Lana San Benito. Ibig sabihin, pinagsama-sama na yung habak, lana sa San Benito sa iisang produkto. Para saan ang bisa nito mga kabayan? Una, kontralason, kontra-elemento o mga nilalang, impakto, maligno, kapre, tikbalang, duwende. Nagbibigay din to ng sabulag sa ating katawan. Pampaswerte sa negosyo, may instruction kung paano siya gagamitin. Mabisang gamit to para sa mahilig mag-travel o mag-hiking, kontra to sa mga nanliligaw na elemento. Mabisang pangontra din sa mga mangkukulam, mga mambabarang. Ngayon, keychain to mga kabayan, so napaka-handy niya. Kasya nga to sa wallet eh. Or kung gusto nyo, isabit nyo lang sa susi ninyo or sa bags ninyo. Meron akong 20 pieces nito. Mag-message lang or visit yung link para maka-order. Salamat.